Ang North Korea ay isa sa pinakamisteryoso at pinakasaradong bansa sa buong mundo. Iilan lamang ang dayuhan na pinapayagang makapasok at mas iilan pa ang nakakakita ng tunay na kalagayan ng pamumuhay ng mga ordinaryong mamamayan. Mahigpit ang kanilang mga batas, kontrolado ang impormasyon, at ang bansa ay pinamumunuan ng isang leader na kilala sa pagiging unpredictable si Kim Jong-un. Ayon sa mga ulat mula sa defectors, international organizations at mga investigasyon ng United Nations, may mga sitwasyon sa North Korea kung saan ang isang simpleng pagkilos tulad ng pananamit, paniniwala o panunood ng pelikula ay maaaring humantong sa malubhang parusa. Sa documentary na ito, tatalakayin natin ang ilan sa mga pinakamahigpit at kakaibang batas sa North Korea base sa mga available na ulat at testimonya. Dahil sa matinding kontrol ng impormasyon, hindi lahat ay madaling mapatunayan, ngunit kapag pinagsama-sama ang mga datos, lumilitaw ang isang malinaw na larawan ng sistema ng pamumuhay sa bansa and bawal ang Biblia at ibang relihiyosong materyales. Ayon sa mga ulat, mahigpit na ipinagbabawal sa North Korea ang pagdadala, pagbabasa o pamamahagi ng Biblia at iba pang relihiyosong aklat. Ang relihiyon ay itinuturing ng Estado bilang potensyal na banta sa ideolohiya ng gobyerno, lalo na kung ito ay nagmula sa labas ng bansa. Sa halip na relihiyon, ang ideolohiya ng Estado at ang pagsamba sa mga lider ang itinataguyod. May mga naiulat na kaso kung saan ang mga nahuling may hawak na relihiyosong materyales ay nakaranas ng pagkakakulong at iba pang mabibigat na parusa. Dahil dito, bihirang-bihira ang hayagang pagsamba sa North Korea. Kung mayroon mang relihiyosong gusali, sinasabi ng ilang observers na ito ay kadalasang ginagamit para sa propaganda at hindi para sa tunay na pagsamba ng mamamayan. Halalan na walang pagpipilian. Mayroon umanong halalan sa North Korea, ngunit ito ay malayo sa konsepto ng malayang eleksyon na kilala sa ibang bansa. Sa balota, isa lamang ang pangalan, ang kandidato na inendorso ng Estado. Walang kalaban at walang alternatibong pagpipilian. Ang pagboto ay itinuturing na tungkulin ng mamamayan at ang hindi pagboto ay maaaring magdulot ng suspetsa. Ayon sa mga ulat, ang resulta ng halalan ay halos palaging nagtatapos sa halos 100% na boto pabor sa leader o sa partido ng gobyerno. Dahil dito, maraming international observers ang naniniwala na ang halalan sa North Korea ay simboliko lamang at hindi tunay na proseso ng pagpili. Obligadong larawan ng leader sa bawat bahay. Isa sa mga pinakakilalang patakaran sa North Korea ay ang obligasyon ng bawat pamilya na maglagay ng portrait ng kanilang leader sa loob ng bahay. Hindi lamang ito simpleng dekorasyon, may itinakdang lugar kung saan dapat ilagay ang larawan at kailangan itong panatilihing malinis at maayos sa lahat ng oras. Ayon sa mga ulat, may mga opisyal na nagsasagawa ng regular na inspeksyon upang tiyakin na sinusunod ito. Ang pagkasira, pagkawala, o kakulangan ng pag-aalaga sa larawan ay maaaring ituring na kawalan ng respeto sa lider na posibleng magresulta sa parusa. 4. Matinding parusa sa itinuturing na pagtataksil sa North Korea. Malawak at hindi malinaw ang kahulugan ng salitang pagtataksil. Ayon sa mga testimonya ng defectors, kahit ang simpleng pagpapakita ng hindi pagsang-ayon, maling salita, o kawalan ng sigla sa mga aktibidad ng Estado ay maaaring ituring na seryosong kasalanan. May mga ulat ng mga opisyal at ordinaryong mamamayan na pinarusahan dahil sa umano'y maliliit na pagkakamali, dahil sa kawalan ng malayang media at transparent na sistema ng hustisya. Mahirap matukoy ang eksaktong lawak ng mga kasong ito. Bawal ang dayuhang pelikula at musika. Mahigpit na ipinagbabawal ang panonood ng pelikula at pakikinig ng musika mula sa ibang bansa, lalo na ang mula sa South Korea, Estados Unidos at Japan. Itinuturing ito ng gobyerno bilang banta sa ideolohiya ng Estado.
Sa mga nagdaang taon, may mga ulat ng kampanya laban sa mga smuggled USB, CD at DVD na naglalaman ng foreign media. Ayon sa defectors, may mga North Koreans na lihim na nanonood ng mga palabas sa gabi, ngunit kapag nahuli, maaaring humarap sa mabigat na parusa. 6. Limitado at kontroladong internet. Hindi available ang global internet para sa karamihan ng mamamayan sa North Korea. Tanging piling opisyal, researchers, at elite lamang ang may limitadong access. Ang ordinaryong mamamayan ay gumagamit lamang ng isang local intranet na tinatawag na Kwangmyong. Ang lahat ng nilalaman dito ay nilikha o inaprubahan ng gobyerno at walang access sa international websites o social media platforms. No TAE. Parusa pati sa pamilya, kin punishment. Isa sa mga pinaka-kontrobersyal na ulat tungkol sa North Korea ay ang tinatawag na three-generation punishment. Ayon sa mga testimonya, kapag may isang taong itinuturing na nagkasala laban sa estado, maaaring madamay ang kanyang pamilya hanggang ikatlong henerasyon. Layunin umano nito na pigilan ng sinumang magtangkang lumaban o tumakas. Bagamat mahirap itong mapatunayan sa lahat ng kaso, paulit-ulit itong binabanggit sa mga ulat ng defectors at international organizations. 8 kakaibang basketball rules. May ilang ulat na nagsasabing iba ang scoring system ng basketball sa North Korea. Ayon sa mga sources, mas mataas ang puntos ng dunk, mas mataas ang halaga ng long-range shots. May espesyal na scoring sa huling segundo ng laro. Bagamat kakaunti ang opisyal na dokumentasyon, ipinapakita nito kung paano kahit sports ay nagkakaroon ng lokal na interpretasyon sa bansa. Ayon sa defectors, may mga North Koreans na lihim na nanonood ng mga palabas sa gabi, ngunit kapag nahuli, maaaring humarap sa mabigat na parusa. Limitado at kontroladong internet. Hindi available ang global internet para sa karamihan ng mamamayan sa North Korea. Tanging piling opisyal, researchers at elite lamang ang may limitadong access. Ang ordinaryong mamamayan ay gumagamit lamang ng isang local intranet na tinatawag na Kwangmyong. Ang lahat ng nilalaman dito ay nilikha o inaprubahan ng gobyerno at walang access sa international websites o social media platforms. Parusa pati sa pamilya, kin punishment. Isa sa mga pinaka-controversial na ulat tungkol sa North Korea ay ang tinatawag na three-generation punishment. Ayon sa mga testimonya, kapag may isang taong itinuturing na nagkasala laban sa estado, maaaring madamay ang kanyang pamilya hanggang ikatlong henerasyon. Layunin umano nito na pigilan ang sinumang magtangkang lumaban o tumakas. Bagamat mahirap itong mapatunayan sa lahat ng kaso, paulit-ulit itong binabanggit sa mga ulat ng defectors at international organizations. Kakaibang basketball rules. May ilang ulat na nagsasabing iba ang scoring system ng basketball sa North Korea. Ayon sa mga sources, mas mataas ang puntos ng dunk, mas mataas ang halaga ng long-range shots, may espesyal na scoring sa huling segundo ng laro. Bagamat kakaunti ang opisyal na dokumentasyon, ipinapakita nito kung paano kahit sports ay nagkakaroon ng lokal na interpretasyon sa bansa. 9. Madalas na brownout makikita sa satellite images na halos madilim ang North Korea sa gabi kumpara sa mga karatig bansa. Ito ay indikasyon ng kakulangan sa kuryente. Ayon sa mga ulat, karaniwan ang brownout, lalo na sa mga probinsya. Sa ilang lugar, limitado ang oras ng paggamit ng kuryente at electrical appliances. 10. Kontrolado kung sino ang titira sa kapital, hindi lahat ay pinapayagang tumira sa Pyongyang. Ayon sa mga ulat, tanging ang mga itinuturing na loyal sa gobyerno, may mataas na posisyon o may espesyal na pribilehiyo lamang ang maaaring manirahan sa kapital. Dahil dito, ang tirahan ay nagiging simbolo ng status at antas ng tiwala ng estado sa isang mamamayan. 11. Limitadong hairstyles. May mga ulat na may listahan ng approved hairstyles para sa kalalakihan at kababaihan. Layunin umano nito ang pagpapanatili ng kaayusan at disiplina. Bagamat maaaring magbago ang bilang ng pinapayagang estilo sa paglipas ng panahon, nananatiling limitado ang personal expression. Terzo 12. Political prison camps.
Ayon sa International Human Rights Organizations, may libu-libong North Koreans ang nakakulong sa political prison camps. Dito may mga ulat ng sapilitang paggawa, kakulangan sa pagkain at matinding kondisyon. Dahil sa kawalan ng access ng independent observers, mahirap matukoy ang eksaktong bilang ng mga nakakulong. 13. Bawal ang international calls. Ang pakikipag-ugnayan sa mga nasa labas ng bansa ay mahigpit na minomonitor. Ayon sa mga ulat, ang illegal na international calls ay itinuturing na seryosong krimen. Mahabang military service, pati kababaihan sa North Korea, parehong lalaki at babae ay kailangang magsilbi sa militar. Ang haba ng serbisyo ay umaabot ng maraming taon, mas mahaba kumpara sa maraming bansa. 15. Bawal umalis ng bansa isa. Sa pinakamahigpit na patakaran sa North Korea ay ang pagbabawal sa malayang pag-alis ng bansa. Ang pagtakas ay itinuturing na mabigat na krimen. May mga ulat ng mga tumakas patungong China o South Korea na naharap sa matinding panganib at marami ang hindi nagtagumpay. Ang buhay sa North Korea ay malayo sa karanasan ng karamihan sa atin. Bagamat mahirap makuha ang buong katotohanan dahil sa kontrol ng impormasyon, malinaw na ibang-iba ang sistema ng pamumuhay sa bansa. Ipinapakita ng mga ulat na ang kalayaan, edukasyon at karapatang pantao ay may malaking halaga lalo na kapag ito ay wala. Kung nais ninyong malaman kung paano tumatakas ang mga North Koreans o kung paano nahati ang Korean Peninsula, panoorin ang iba pa naming documentaries dito sa Dokupino Documentaries.